Meron tayong isang nakakakilabot na tanong ng ating ka-TH dito na si Fake Hunter. Sabi niya, sa kanyang katanungan sa kanyang komento na ito, totoo ba sir na may ginamit ang mga Hapon na chemical trap na kapag natamaan ay nagiging sanhi ng paglaki ng ulo ng isang tao? Isang maaksyong araw sa inyong lahat mga ka-TH. Sa video na ito ay sasagutin natin ang isang nakakaintriga at medyo may halong takot na tanong na nanggaling mismo sa ating ka-TH na si Fake Hunter. Isipin mo ito, ka-TH. Nasa gitna ka ng iyong tunnel, madilim, basa ang paligid at pilit ninyong binabasag ang isang sementadong harang. Biglang may sumingaw. Pagkalipas ng ilang oras, ang isa sa mga kasamahan mo ay nagsimula ng dumaing at ang pinaka nakatatakot pa rito, ang kanyang ulo ay mukha. Ang kanyang ulo at mukha ay unti-unti nang lumalaki at nag-iiba ang anyo. Mayroon nga bang kemikal ang mga sundalong Hapon na sadyang ginawa para magpalaki ng ulo ng tao? O ito ba ay bahagi lamang ng mga urban legends at kwentong kutsero na kumakalat sa ating community? Bilang isang treasure hunter na marami na rin nabasang mga ganitong ulat at nakapanayam na mga kasamahan natin sa larangang ito, hihimayin natin ang siyensa at katotohanan sa likod ng kwentong ito. Walang halong hula, purong pagsusuri lang batay sa mga napatunayang epekto ng kemikal. Bago natin sagutin kung bakit lumalaki ang ulo ng biktima, alamin muna natin kung ano nga ba ang mga totoong kemikal na ibinaon o inilagay ng mga sundalong Hapon para protektahan ang kanilang deposito o ang tinatawag nating kayamanan ni Yamashita. Ang unang kilalang lasot na madalas iwanan sa mga silyadong lagusan ay ang cyanide at arsenic. Ang mga ito ay hindi basta-basta lason na pangdaga. Ang mga ito ay mga mapanganib na substance na inilalagay sa mga bote, vial o kaya naman ay nakahalo mismo sa mga harang na semento bilang pulbos o gasgas. Kapag ang mga ito ay nadikit sa balat o aksidenteng nasingkot habang naghuhukay, mabilis nitong pinipigil ang kakayahan ng mga silula ng katawan na gumagamit ng oxygen. Ang epekto nito ay halos instant na pagkaparalisa at kamatayan. Bukod sa mga ito, gumamit din sila ng tinatawag na blister agents tulad ng mustard gas at lewisite. Ito ang mga kemikal na talagang idinisenyo para sumira ng balat at baga. Kapag ang gas na ito ay kumalat sa isang masikip na tunnel, hindi mo na kailangang inumin ito. Ang simpleng pagdikit pa lamang nito sa iyong pawisang balat o ang malanghap ito ay magdudulot na ng napakatinding pinsala. At ngayon, bakit sinasabing lumalaki ang ulo ng biktima? Dito na natin sasagutin ang misteryo. Kapag ang isang tao ay na-expose sa chemical na tulad ng mustard gas o lewisite, ano nga ba ang nangyayari sa kanyang pisikal na anyo? Ang unang paliwanag ay ang tinatawag sa siyensya na severe inflammation o matinding pamamaga. Kapag ang mga kemikal na ito ay nadikit sa iyong mukha, lieg at anit, agad na magre-react ang iyong immune system. Ang mga blister agents ay nagdudulot ng matitinding chemical bursts. Dahil sensitibo ang balat sa mukha, ang reaksyong ito ay nagiging sanhi ng mabilis na pamumula at paglobo ng mga tissue. Dito pumapasok ang tinatawag nating edema. Ang edema ay ang abnormal na pag-ipon ng likido o tubig sa ilalim ng balat.
Dahil sinusubukan ng katawan na labanan ang lason, magpapadala ito ng maraming fluid sa apektadong bahagi. At ang resulta, ang mukha ng biktima ay mamamaga ng husto. Ang kanyang mga mata ay magsasara dahil sa kapal ng pamamaga. At ang kanyang buong ulo ay magmumukhang doble ang laki kumpara sa normal. Sa paningin ng ibang tao, magmumukha talaga itong lumalaki ang ulo na parang deformation. Ngayon ay mayroon din tayong tinatawag na psychological factor. Isipin mo ang sitwasyon. Kayong mga treasure hunters ay naghuhukay sa isang madilim, masikip at nakakatakot na lugar gamit ang mga flashlight o kandila. Kapag nakita mong biglang namaga at nagbago ang mukha ng kasama mo dahil sa lason, dala ng matinding takot, adrenaline at kawalan ng liwanag, madaling mag-isip ang utak ng tao ng mas paranormal, mga paranormal o kakaibang interpretasyon. Ang simpleng chemical reaction ay madaling maging kwento ng sumpa o misteryong gas na nagpapalaki ng ulo. Ngayon, dapat nating tandaan na ang cyanide gas ay hindi nagbibigay ng babala. Mabilis itong sumasama sa hangin sa loob ng hukay kapag nabasag ang proteksyon nito. Kapag nasinghot ang cyanide, maaari itong magdulot ng mabilisang pagkahilo, pagsusuka at ang pagkawala ng malay. Ngunit bago mawalan ng malay ang biktima, ang kakulangan ng oxygen sa utak at mga kalamnan ay magdudulot ng matinding convulsion at spasm. Ang mga kalamnan sa mukha ay hihigpit at mapipiga na nagbibigay ng nakakatakot at deformed na itsura sa biktima. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nakaligtas na nakakita sa mga biktima ng chemical trap ay naniniwalang may kung anong puwersa o kakaibang kemikal na nagpabago sa anyo ng kanilang mukha at ulo. Ngayon, dahil sa karamihan sa ating mga ka-treasure hunters dito sa Pilipinas ay walang mga modernong kagamitan tulad ng mga mamahaling ground penetrating radar o mga heavy-duty metal detectors, umaasa lamang tayo sa ating mano-manong paghuhukay, lakas ng katawan at talas ng pakiramdam. Kaya naman, narito ang mga pangunahing safety tips na dapat nating tandaan upang maiwasan ang trahedya sa ilalim ng lupa. Huwag maging kampante sa mga kakaibang amoy. Ang pinakaunang depensa ay ang ating pang-amoy. Bagaman, hindi ito 100% maaasahan dahil may mga lason na walang amoy. Ngunit kung habang kayo ay naghuhukay at bigla kayong nakaramdam ng amoy na parang mapait na almond o bitter almonds na madalas na amoy ng cyanide o kaya naman ay amoy bulok na itlog o nasusunog na bawang, huwag nang mag-atubili. Lumabas agad sa hukay. Huwag nang hintayin sumakit ang inyong ulo o manghina ang inyong mga tuhod. Gumamit ng proper protective gear. Huwag kayong aasa sa ordinaryong cloth mask o surgical mask. Ang mga gas traps na iniwan ng mga sundalong Hapon ay kayang tumagos sa mga simpleng tela. Gumamit ng dekalidad na gas mask na may angkop na chemical filter tulad ng mga filter para sa organic vapors at acid gases. Ito naman ang napaka-importante para sa mga malalalim na vertical shafts at mahahabang tunnel. Yan ay ang blower o ventilation system. Kailangan nating magpasok ng sariwang hangin at pilit na palabasin ang mga nakaimbak na masamang hangin o gas sa loob. Ang simpleng exhaust fan o blower na may mahabang plastic ducting ay malaking tulong na upang panatilihing ligtas ang inyong
ang inyong hininga. Maliban dyan ay ang gloves at proteksyon sa balat. Gumamit ng makakapal na rubber gloves at protective clothing upang maiwasan ang direktang pagdikit ng mga lason sa inyong balat kapag may nahawakan kayong kakaibang likido o basang bahagi ng lupa. Ang lumang method ng pagsubok o testing ay maaari na ring isagawa. Dahil nga karamihan ay walang electronic gas detector, maaari nating gamitin ang lumang paraan na subok na ng maraming mga treasure hunters. Bago tuluyang pumasok o magtagal sa isang bagong bukas na chamber o tunnel, subukang magbaba o magpasok ng isang buhay na manok o maliit na ibon sa loob ng ilang minuto. Sensitibo ang mga hayop na ito sa kalidad ng hangin at kakulangan ng oxygen. Kung paghila ninyo pabalik ay nanghihina o patay na ang hayop, malinaw na sinyalis ito na hindi ligtas pasukin ang lugar at puno ito ng lason o carbon dioxide. At ayan, para kay ka-TH na si Fake Hunter. Bagamat walang partikular na kimikal na sadyang ginawa ang mga sundalong Hapon para palakihin ang ulo ng tao na parang isang pelikula, ang matinding pamamaga, chemical burns at edema na dulot ng mga nakamamatay na lason tulad ng mustard gas at lewisite ay totoong-totoo. Ang mga reaksyong ito sa katawan ang nagbibigay ng visual effect na tila lumaki o nagbago ang anyo ng ulo ng biktima. Huwag nating kalilimutan mga ka-TH na ang mga marka na iniwan sa paligid ay hindi lamang nagtuturo kung nasaan ang deposito o ang kayamanan ni Yamashita. Minsan ang mga markang ito ay babala rin na may panganib na naghihintay sa inyong pagpasok. Ang ginto at mga deposito ay makukuha pa sa ibang pagkakataon, ngunit ang ating buhay ay iisa lamang. Walang halaga ang anumang makukuha sa ilalim ng lupa kung hindi naman natin ito mapapakinabangan dahil sa kapabayaan. Palaging unahin ang kaligtasan sa bawat paghuhukay. At kayo mga ka-TH, mayroon ba kayong narinig na kwento o mismong nasaksiyang karanasan tungkol sa mga naging biktima ng gas trap sa inyong lugar? Paano nila ito naligtasan? I-share ninyo ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba para maging karagdagang babala at kaalaman sa ating buong community. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.